Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 17, 2025, Wednesday. Kasalukuyan meron tayong dalawang bagyong minomonitor, si Tropical Depression Mirasol na binabaybay ang Northern Luzon at ang dating low pressure area sa may silangan na naging bagyo na. Pag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi, tatawagin natin itong Nando. Alamin natin ang mga lugar na merong nakataas na tropical cyclone wind signal at makakaranas ng mga pag-ulan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Tropical Depression Mirasol ngayong hapon ay nasa may vicinity ng Kalinga. Ito ay may maximum sustained winds na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Malawak din ang apektadong lugar dahil umaabot hanggang 200 kilometers ang lakas ng hanging dala nito mula sa gitna ng bagyo. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kasama rito ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora. Sakop din ito ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet. Dagdag pa rito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging ang northern portion ng Pangasinan at Nueva Ecija. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ay makakaranas ng malalakas na hangin. Bagamat minimal to minor lamang ang inaasahang epekto, posible pa ring magkaroon ng pinsala lalo na sa mga coastal areas at kabundukan na direktang tatamaan ng hangin. Pinapaalalahanan ang publiko na kahit nasa signal number 1 lamang, hindi dapat ipagwalang bahala ang banta dahil posibleng mas lumakas pa si Mirasol habang ito ay nasa karagatan. Batay sa intensity forecast ng Pag-asa, may posibilidad na lumakas nga itong si Mirasol at maging isang tropical storm pagdating nito sa Luzon Strait. Kapag nangyari ito, posible ring itaas sa wind signal number 2 ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Kaya dapat ay manatiling nakaantabay ang mga residente para sa mga susunod na abiso. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, sa Cagayan, inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters na mga pag-ulan. Sa mga lugar naman gaya ng Kalinga, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet at Isabela ay posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang pag-ulan ngayong araw. Muli, paalala na ang mga nasabing antas ng ulan ay maaari pang mas lumaki lalo na sa mga mountainous at elevated areas. Ayon sa forecast, si Tropical Depression Mirasol ay kikilos pa north-northwest sa susunod na 12 hours habang tinatahak ang Northern Luzon. Inaasahang lalabas ito sa Luzon Strait ngayong hapon o gabi at magpapatuloy sa paggalaw papuntang northwest hanggang west-northwest hanggang tuluyang ito'y makalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas September 18. Habang tinatahak nito ang Northern Luzon, inaasahan na bahagyang hihina o mananatili lamang ang lakas nito bilang tropical depression. Ngunit, oras na makarating ito sa Luzon Strait, inaasahang muling lalakas at magiging tropical storm at hindi rin inaalis ang posibilidad na umabot pa ito sa severe tropical storm category. Ang isa pang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran at papasok sa PAR ngayong gabi or bukas ng umaga. Kapag ito ay nakapasok na sa ating teritoryo, ang tropical depression na ito ay tatawaging Nando. Habang kumikilos pa hilagang kanluran over the Philippine Sea, liliko ito pa kanluran sa linggo, September 21 at didiretso ng extreme northern Luzon. At sa Lunes pwedeng maabot ni Nando ang typhoon category. Posible din ang further intensification base sa mga intensity forecast at ang pagtataas ng signal number 4 sa ilang portion ng northern Luzon ay posible. Ibig sabihin, bukod kay Mirasol, mayroon pang kasunod na mga sistema na posibleng maging mas malakas na bagyo. Kaya dapat laging nakaantabay sa mga susunod na update. Ang sitwasyon ay mabilis na nagbabago at posibleng magkaroon ng pagbabago sa direksyon at lakas ng mga weather system na ito anumang oras. Mga kababayan, manatiling alerto at makinig sa mga babala ng Pag-asa at ng inyong mga lokal na pamahalaan. Huwag basta lumabas lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Iwasan din ang pagtawid sa mga ilog at pagbiyahe sa mga landslide prone areas. Patuloy kaming maghahatid ng pinakabagong ulat dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at palaging mag-ingat.